Greetings po mga kababayan. Ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manuel Port Chapter. Paalala lang po, ang ating pong pinag-usapan o napag-usapan na ay huwag niyong maituring isang legal opinion bagkos consider our discussion for information and academic purposes only. Kung meron po kayong compelling issues ay wala nang pinaka-the best kundi magkonsulta po kayo sa inyong lawyer. Maraming salamat. O bago tayo magpatuloy, pwede mo pa makahiram po ng inyong oras, no? Kung interesado po kayo, no? Meron po tayong pinopromote mga libro po natin na makakatulong po sa inyo ito kahit na hindi po kayo lawyer, particularly itong legal handbook po, no? Because this is intended for all, no? Kahit nandito po natin na kinukuha, no? More or less yung mga extract ng mga batas na ating natatouch, no? O may kinalaman. One way or the other, meron pong apekto yan sa ating buhay from the time na tayo'y na-conceive ng ating magulang hanggang sa tayo pinanganak, nagkaroon tayo ng pamilya, nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ka ng property, o nagkaroon ka ng asawa, all these things, no? May issue sa titulo ng lupa, pagdating din po sa ating employment, mga benefits po natin, no? Sa SSS kumbaga and all these things, ay nandito pong extract ng mga batas na ito, at ito ay maaaring malaking tulong po kung meron po kayo nito sa inyong bahay o sa inyong workplaces. Of course, ganun din po, no, itong labor laws natin, no, kung meron kayo nito, mas maganda po, no, sa inyong bahay at saka sa inyong workplaces. And of course, yung handbook on the Bill of Rights, no, ito po yung may kinalaman sa pagprotekta, no, ng ating karapatan sa ilalim ng saligang batas in the event na yung Estado po ay mag-exercise po sila ng kanilang tinatawag nating inherent power, no, of the state. Katulad niyang halimbawa, halimbawa, inaaresto ka o hinalugog yung bahay mo. Kailan ka ba dapat maaresto ng walang warrant? Okay? Ma-search ka ba? No? Kailan ka pwedeng ma-search ng walang warrant? Pag ikaw ay hinuli o under custodial investigation, ano bang karapatan mo? Okay? At ngayon, meron na tayong tinatawag nating cybercrime, no? Na kung saan ay may mga krimen po na gamit po ang computer o electronic gadgets po natin, no? At maaari po ito makumpiska at masubject to forensic examination, kaya meron na rin po tayong tinatawag nating cyber warrant. So all these things po, pag meron po kayo nito, ay very helpful po yan sa inyong bahay ninyo o sa inyong workplaces. Okay? Ganun din po yung labor laws. And no need to explain po, no? Ito po yung may kinalaman sa ating right, sa ating employment, no? Sa employer natin, you are an employer, you are also entitled to your right, no, under the labor code. Of course, sa hindi pa po nakakuha ng kopya nitong ating SIPRA, mga panyero-panyeras, no, you can have your copy, no, sa ating central books. Now, to have a copy of these publications, paki-screenshot po, no. Okay, i-search po ninyo sa kanilang website, no, and you can have more information about this publication. And base po sa website nila, more or less, bawat libro po, magkakaroon po kayo ng idea kung ano po ang nilalaman nito. Okay? Maraming salamat. Okay, let's now proceed sa ating main topic po natin. Okay? Ang ating po topic, no, sa episode nito ay may kinalaman po, no, sa sulat po sa atin ni Mark Angel. Okay? Si Mark Angel. Okay? Sasabi kasi niya, hello po, sabi niya, hello po, tanong ko lang po, may lupa po ang parting Pangasinan daw, no, at bahay yung kanyang lola, okay? At nag-iisang anak lang daw yung kanyang lola, okay? At ang kanya namang ina, no, ay wala na rin, okay? So alam niya na may naiwang property daw sa bahay, no, doon sa Pangasinan, at meron din sa Bulacan, okay? At paano daw niya ngayon umpisahan na magkaroon ng pag-settle ng estate, wala daw po siyang hawak na titulo dahil ang titulo ay na nakapangalan doon ang kanyang lola ay hindi niya makita o nawala na. So ano daw po ang kanyang gagawin? Okay. So una, tandaan natin, no, kung kayo na lang ang ina mo, ang the only daughter, no, ng inyong lola, that means siya
pinakatawag nating sole heir ng inyong lola. Therefore, entitled siya na magmana doon sa mga lahat ng ari-arian ng kanyang magulang, which is yung lola mo. Dahil wala na rin ang inyong inay, okay? Ang inanay mo, kayo mga anak niya ay may tuturing din na tagapagmana doon sa mga lahat ng ari-arian ng inay mo, kasama na yung property na namanan ng inyong anay. So by right of representation, entitled po kayo na humalili doon sa mga properties na mamanahin o minanan ng inyong inay. Ngayon, paano daw ang gagawin? Wala silang hawak na titulo. Well, una, magpagawa muna kayo na tinatawag nating extrajudicial settlement of estate doon sa inyong lawyer, no? Pero ang predicament kasi dito ay pag nagpagawa kayo doon ay hihingaan kayo ng kopya ng titulo. Ang problema nga ninyo kamoy, wala naman kayong kopya wala kayong hawak na titulo o wala naman na banggit sa sulat mo kung kayo ba may hawak din na tax declaration certificate. Kung meron kayo, you could start dito sa tax declaration certificate kung saan nakarehistro, no? Kung saan located ang property ng inyong lola, no, diyan sa Pangasinan at ganoon din sa Bulacan. Malaki din po yung Bulacan, no? So ano bang town ng Bulacan na yung property ay nandun para manarrow down ninyo kung saan ba kayong munisipyo pupunta, no, sa assessor's office, at of course ganoon din sa register of deeds, okay? Ngayon, siyempre, dahil kayo naman ay tagapagmana, ilang kayo magkapatid, ang sino man sa inyo, no, ay may karapatan na magkaroon ng access doon sa records ng Register of Deeds, no, at saka sa Assessor's Office. Kasi alam na po natin, dahil sa Data Privacy Act, kung wala po tayong legal interest doon sa lupa, no, ay hindi po tayo bibigyan ng access, no, o ng impormasyon ng Assessor's Office at sa Register of Deeds, no? Kasi pinapalagaan po ang ating data privacy. Okay, may Privacy Act po tayo. So, either you can come out with a extrajudicial settlement muna o mag-execute kayo ng affidavit na kayo ay related doon sa pumanaw na at gusto niyo mag-follow up, no, doon sa nasabing lupa ninyo. Then, you can come out with pag mayroon na kayong idea, no, then you can go to your lawyer upang magpagawa kayo ng extrajudicial settlement of estate, no. Ngayon, kasi kung nawawala talaga yung titulo, okay, ang gagawin ninyo pag na-determine ninyo kung saan bang Register of Deeds nakarehistro yung lupa, okay, ay mag-file kayo ng affidavit of loss. And then kaakibat nito ay mag-file din kayo ng petition for the reconstitution of the lost title sa Regional Trial Court kung saan ay may jurisdiction na korte kung saan located ang lupa. So it could be in Pangasinan or it could be in Bulacan, no? Just alamin na ninyo kung saan parte ng Bulacan, okay? Then sundin po ninyo, palagi nating sinasabi, no, ang mga steps o proseso, no, sa pag-settle ng estate. Una dito ay siyempre magpagawa nga kayo ng extrajudicial settlement sa inyong lawyer. Of course, be ready na makomply po ninyo yung mga requirements tulad ng dapat kumuha kayo ng certified true copy ng death certificate, no, both ng inyong magulang at saka ng inyong lola, okay? And there, of course, kukuha din kayo ng TIN sa biyayar. Ganon din kayo, no, TIN ninyo at saka yung government issued ID ninyo, okay? So and then mga personal data, kung kayo may asawa na, sino na pangasawa niyo, address niyo. Mga basically ito pong kakailanganin doon sa paggawa po ninyo ng extrajudicial settlement. At kung may kopya kayo ng tax declaration certificate, okay, mas mabuti at mas mapadali po ang maaaring magamitin ito ng inyong lawyer para mailagay po doon sa AGS yung inyong mga properties, no, na at kasama ng mga nasabing properties na namanan ng inyong nanay mula sa inyong lola. And then be sure bayaran din ang mga in nutshell, no, bayaran ninyo ang estate tax, no,
at saka yung documentary stamp tax, of course, penalty at interest charges, no? Kasi mukhang late na kayo doon sa kung hindi pa kayo napag-settle ng estate, and then be sure to have a publication, no, doon sa settlement of estate for 3 consecutive weeks, okay, sa newspaper of general circulation. Hindi man ibig sabihin nito ay papublish yung buo, no, na AGS. Yung notarial acknowledgement portion lang doon sa AGS, kasi dito makikita, no, yung notarial yung acknowledgement ng lawyer na kung saan ay nasettle na, no, ang estate ng inyong nanay at saka kasama din ang inyong lola. So very simple lang naman po, no, ang requirements na yan. Pero yun nga, be sure na meron kayong tiyaga, because alam naman ninyo na medyo ang pag-follow up po, no, ng proseso, no, sa mga bagay nito, lalo pa kung hindi kayo kumpleto sa dokumento, ay medyo po very inconvenient yan, no. Babalik-balik kayo, lalo kang hindi kumpleto ang inyong mga dokumento. Okay? So hanggang dito na muna tayo, and I hope natulungan natin si Mark Angelo, no, sa inyong usapin. Okay? So by the way, no, hindi pa tayo pala tapos doon. Okay, pag meron na kayo nito dahil nawawala yung inyong titulo, pag nakapag-file kayo sa korte, okay, at pagbigyan kayo, ang mangyari po niyan ay magkaroon ng reconstitution doon sa nawawalang titulo. Okay? Now, pag meron ng reconstitution plus ang inyong AGS, meron kayong ICAR, no, Electronic Certificate Authorizing Registration sa BIR, ay ika-cancel po yung reconstituted title, and then papalitan ito ng panibagong titulo at saka yung tax declaration certificate sa assessor's office. Upang sa ganun ay magkaroon kayo ng panibagong tax declaration certificate at saka titulo ng lupa sa pangalan na ninyong mga tagapagmana ng inyong inay, ng nanay mo at saka ng inyong lola. Okay? Labang na kayo pag may alam sa batas. Maraming salamat, and I hope to see you again in the next video po natin, at saka mayroon tayong live streaming. Thank you and God bless.